Okay, ito ang Xiaomi 14T. Andito pa rin guys ang Leica imaging technology. Meron itong mga AI features na mga bago, powerful processor, mataas ang battery, may hypercharge, 144Hz na display at marami pang iba. Pag-uusapan natin lahat yan dito sa video na ito kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this. What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Alright, so pinaka main highlight nitong phone, pinaka main reason kung bakit siya ginawa dito sa mundong ito ay dahil sa kanyang camera. Ang tagline nga ng Xiaomi dito ay Master Light Capture Night. So ibig sabihin guys, solid to or batak to sa gabi. I-share ko sa inyo yung samples maya-maya pero for now, magkano ba itong Xiaomi 14T? Meron tayong dalawang variant para dito, 12,256, 25,999 pesos yon. At itong hawak ko ngayon guys ay meron siyang 512 gigs of storage at ang presyo nito is 27,999 pesos. Difference of 2,000 lang. So kung meron kayong extra guys, push natin sa 512 dahil mas sulit kapag mataas ang storage. Okay, simulan natin to sa camera dahil ito yung pinaka-solid no dito sa phone na to. Co-engineered pa rin ito with Leica guys and meron siyang Leica Summilux optical lens. Main camera nito meron siyang Sony IMX906 image sensor with optical image stabilization. Meron siyang kasamang 50 megapixel Leica telephoto camera at 12 megapixel Leica ultra-wide camera sa likod. And then sa front camera naman guys, meron siyang 32 megapixels. One of the reason kung bakit maganda siya sa low light ay dahil yung main camera niya guys ay merong larger f1.7 aperture. Ibig sabihin mas maraming pumapasok na ilaw sa camera nito na nagbibigay naman guys ng magandang image or mas brighter image pagdating sa low light. And as you can see, very sharp pa rin yung nakikita yung samples dyan. And yes, kinuha ko to ng medyo nagmamadali dahil naglalakad kami sa panahon na yan. At talagang na-amaze lang din ako sa camera performance nito dahil napakabilis mag-capture. Malaking tulong din talaga yung OIS na meron sa camera na yun nga, nagbibigay siya ng mas clear at mas sharp na image. Video recording guys, finally! Meron na tayong 4K video recording sa front camera nitong Xiaomi 14T. Nagustuhan ko rin yung back camera nito dahil main camera, telephoto, and ultra-wide 4K ang pwede natin kunin dito. Hindi ko alam kung napapansin nyo kanina pa dun sa mga photos na pinapakita ko sa inyo guys, na iba yung kulay niya, no? Yun guys, yung signature color signs ng Leica. Actually, meron tayong dalawa dito. Meron tayong dalawang style ng Leica. Meron tayong Leica Authentic and Leica Vibrant. Yung mga nakikita nyo simula kanina is Leica Authentic dahil ewan ko, na-inlove ako sa kulay na yun guys. Alam niyo yun, yung hindi siya basta-basta magagaya. Yun talaga yung isa sa nagustuhan ko dito sa camera nitong Xiaomi 14T. Yung pagkakaroon niya ng authentic Leica color. Other camera features na meron pa rin dito, of course, andyan yung kanyang 50 megapixel high resolution mode. Meron siyang dual video, director mode, short video, night mode, panorama, time-lapse, and long exposure. At syempre, hindi mawawala dito yung Pro mode na nagsusupport ng log profile. Portrait mode is okay. Medyo ina-enhance nyo yung subject natin dito. Well, yung main, hindi naman siya issue or ano. Para sa akin guys, meron pa ring imperfection of course sa background to, lalo na kung medyo, alam niyo yun, yung buhaghag yung buhok ng subject nyo, medyo mahihirapan siya. Tapos, leafy or medyo maraming details sa likod. So yun, dun lang siya banda nahihirapan. Pero in terms of skin tone, yung itsura ng mismo subject, medyo enhanced ng konti pagdating sa colors. Okay naman siya for me. So, future updates, maayos naman siguro to. Yeah, overall guys, sobrang nagustuhan ko yung camera performance nitong Xiaomi 14T. Lalo na 4K na sa lahat ng camera nito. And then, yung pagkakaroon nito ng Leica Optics, yung color profile ng Leica guys, sobrang nagustuhan ko. Very good yung kanyang performance when it comes to low light photography dahil meron nga siyang OIS and added enhancement no pagdating sa low light. Now, bago tayo mag-proceed sa kanyang display and performance, gusto ko munang pag-usapan natin guys yung AI features na meron dito. Unahin na natin guys yung AI image edit. Very popular itong AI erase na to, pero dito guys sa Xiaomi 14T,
may kakaiba siyang feature which is yung automatic niyang nadidetect yung pwede nating mabura. Under sa create guys, meron tayong erase dito, and then from there meron siyang pro mode dito sa may upper right corner niya. Pag kinlik natin to guys, meron siyang iba't ibang option na pwede nating gamitin, like for example itong remove people. Hindi na natin sila kailangan, alam niyo yun, yung mag-draw pa ng lines sa gilid-gilid. After yan guys, start lang natin, and then isa-isayin niyang buburain yan. Ito yung before and after niya, at wala pang 10 seconds, no? Yung processing, nabura na niya agad. So, very useful ito, lalo na sa mga ganitong scenario na public places. Gusto natin makapture yung mismong place lang, na walang halong tao, pwede natin gamitin to. Next na AI feature is yung AI search. Dito naman guys, i-hold lang natin yung parang pinaka home button nitong phone, and then pwede natin bilugan yung anything, sapatos, pagkain, or anything guys na hindi natin kabisado yung brand or yung model. Tutulungan niya tayo na hanapin yon, or sasabihin niya mismo yung specific name ng brand na yon or ng model na yon. Ang laking tulong nito dahil yun nga, pag for example may hinahanap tayong bagay or item, AI search is the key para mahanap natin yun ng mas mabilis. Next is yung AI assistant powered by Google Gemini. Ito guys, sobrang natuwa ako dito sa AI na to dahil ang talino pwede natin siyang kausapin ng Tagalog. Hello? Hello, how can I help you today? Pwede ba tayo mag-usap sa Tagalog? Okay, mag-USAP tayo sa Tagalog. Ang gusto mong pag-u? Saan? Ano kayang weather bukas? Uulan ba? Ang panahon sa Pampanga ay magkakaroon ng ilang pagkidlat at pagkulog. Ang mataas na temperatura ay nasa 32 degrees Celsius at ang mababa ay nasa 24 degrees Celsius. So it's either kausapin natin siya or i-type natin siya dito. So yeah, very useful AI din ito, lalo na kung meron tayong research, assignment sa school, or meron tayong kailangan gawin na report sa work. Pwedeng makatulong itong AI Gemini na to. Now, pag-usapan naman natin yung display dahil sobrang natuwa ako dito. Meron siyang 6.67-inch screen size na 1.5K resolution, Crystal Rest AMOLED display na merong 144Hz refresh rate. Sobrang liwanag ng display nito guys dahil napansin ko siya nung kumukuha ako ng photo sa labas. Ang liwanag niya, up to 4,000 nits yung kanyang peak brightness. Supported siya ng HDR10+, meron siyang Dolby Vision, puno din ng eye care protection dito. Meron siyang 3840 PWM dimming, certified siya ng TUV Rhineland low blue light, flicker-free at circadian friendly. Widevine L1 na rin ito, so HD mapapanood natin sa Netflix. Kaya naman kung mahilig ka manood ng series or movie, may enjoy mo dito. Sobrang sharp ng display niya. Smooth and fast. Walang problema sa pag-scroll sa social media. Yung kulay ng screen, vibrant, maganda rin siya. At nagustuhan ko yung screen niya mismo dahil symmetric yung bezels na to guys. At maliit lang yung punch hole dito. As you can see, wala siyang chin, no? Talagang pantay-pantay lahat. Now, pagdating sa performance nito, actually hindi ito minamarket ng Xiaomi as gaming phone. Pero para sa akin guys, pwede na rin siyang pang game dahil sobrang tindi ng performance nito. Nakakuha tayo dito ng almost 1.3 million points sa Antutu. So may idea na kayo kung kumusta yung performance nito. Powered siya ng MediaTek Dimensity 8300 Ultra, up to 12 gigs of RAM na LPDDR5X, and up to 512 gigabytes of UFS 4.0 na storage. Bluetooth 5.4 na siya, tapos supported na siya ng NFC and Wi-Fi 6E. And then 5,000 mAh yung battery na meron dito na merong 67 watts na hypercharge. Dual speakers na meron dito na merong Dolby Atmos. Kaya yun nga, kahit na nanonood ka lang, nakikinig ng music or naglalaro, may enjoy mo talaga itong Xiaomi 14T. Sinubukan ko to sa Genshin Impact, Wuthering Waves at COD Mobile at itong performance niya.
So yep, there you go guys. Another solid phone na naman from Xiaomi ang nilabas nila. Ito yung Xiaomi 14T. Grabe, talagang nagustuhan ko yung camera performance nito guys. Paulit-ulit dahil talagang gusto ko siya. Gusto ko yung color ng Leica, lalo na yung authentic. Sobrang okay siya sa low light at talagang pwedeng pang vlog to dahil 4K sa front camera at sa lahat ng camera dito sa back. Display is good and of course, sobrang okay ang performance. Now, ito yung mga kailangan nyo lang malaman no, bago kayo bumili nitong Xiaomi 14T. Una sa lahat guys, kaya sinabi ko kanina sa umpisa ng video na ito na yung 512 na yung kunin nyo dahil hindi expandable itong Xiaomi 14T. Pangalawa guys, which is ito yung talagang mag-isip kayo kung bibiliin nyo siya. Wala na siyang charger now, so yun lang. Either meron na kayong charging brick dyan na merong hypercharge or bumili kayo ng separate charging brick para dito sa Xiaomi 14T. Bukod dun guys, everything is okay sa part ko. Kayo guys, ano ba sa tingin nyo? Kumusta yung Xiaomi 14T para sa inyo? Camera, display, sa kanyang performance. Comment down below, pag-usapan natin yan. Alright, so that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Kung interesado kayo dito sa Xiaomi 14T, meron akong official link na nilagay na dyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, so hanggang dito muna sa ngayon. Ang nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!